Guys, welcome back to our channel. As you see, we have eggplant. And today's vlog is magluluto po tayo ng eggplant, a grilled eggplant rice bowl. So first is i-grilled natin siya. Then, ito po ay no meat. Wala po tayong gagamitin ditong meat sa ating rice bowl. So watch until end guys. Kaya ito marami kasi yung kalahati nito is para sa breakfast. Iisang grilled na lang para conserve sa time at conserve sa gas. So, i-grilled natin siya hanggang sa maluto. Then, simple lang ang gagamitin. Ito ay furikake or isda. Ano din? Salmon. Salmon na ipapatong lang siya sa kanin. Gagamitin natin siya ng ganyan. Tapos, ito ay seaweeds. So, mamaya makikita nyo kung paano gagamitin yan. At ito naman ay white na sesame seeds. Tapos, gagamit tayo dito ng Japanese salted plum or omiboshi. So, this is a summer food, guys. Ito po ay ating 5 lang. Summer food. A very healthy summer food. Summer taste. So, watch until end sa ating vlog para makita nyo kung paano gawin ang ating sushi. Sushi vinegar naman ito. Sushi rice bowl, eggplant. Watch until end. So, ayan na guys. Luto na ang ating talong. So, yan. Naghiwalay na yung kanyang laman sa balat. So, madali na siyang balatan. Ang bango. Pwede naman siyang steam. Kung hindi mo siya pwede, kung wala kang grilled, pwede mo siyang steam. Pero mas masarap ang grilled. Lalong-lalo na pag grilled sa uling. Kaso hindi kami pwedeng mag-ano dito ng uling dahil bawal ang may usok. Maarte ang mga kapitbahay namin ngayon. So, gawa tayo ng 4. 4 lang. Then yung the rest is itabi ko siya para sa aking lulutuin na ulam tomorrow morning. Yan, ang sarap po. Lambot na. Palamigin ko muna ng konti tapos babalatan ko siya. Kasi pagka nag-grilled kasi, ang balat niyan matigas. Kaya, yun ang tanggalin natin. So, yun guys, keep watching. So, yun guys, nabalatan na natin yung ating talong. So, atin na siyang gupitin or hiwain. Luto na ang kanin. Ang sarap ng talong as in. Talong is a very versatile vegetables. Kahit anong luto sa kanya, eto kahit lagyan mo siya ng suka. Tapos may sili. With lemon. Ay, perfect na siya. So, yan. Tapos, salted Japanese plum or omiboshi. Ito ay pagkain during summer. Hindi ito nawawala sa ref ng mga Hapon. At ito rin ay paborito ng aking Haponisang anak. Pati ako natuto na rin kumain dahil sa kanya. So, ito naman ay bonito flakes. Bonito flakes, tulingan. Or tinatawag nilang katsuboshi. Katsuboshi. And let's put, ito naman ay ponzu. Soy sauce siya na mayroong lemon na halo. Ang bango niya. So, let's mix. Ito yung main na pang-topping sa ating rice bowl. Eggplant sushi rice bowl. Haluin mo lang siya para magpantay yung kanyang lasa at mahalo yung umiboshi, talong at katsuboshi. Yan. And this is ready. And let's prepare our sushi rice. Yan, let's prepare our sushi rice. Ang aming kanin ay halo na California rice and Japanese rice. Kasi sa market sobrang mahal ng bigas. Ang dating mabibili mo sa 3,000 yen, 10 kilo na. Ngayon guys, 5 kilo na lang. Nagkulang ng stock ang Japan ng rice dahil last year daw ay mainit, konti lang ang harvest. And the second reason is sobrang dami ng pumasok na mga foreigner, na mga visitor dito ngayong taon.
Kaya sila nagkulang ng stock, ang pinapahirapan ang taong mamamayan, ang taong mga nasa laylayan. Ganon. Grabe ang ang Japan ngayon. Aywan ko ba. So ito naman ay sushi vinegar. Then atin siyang haluin. Kaya ang aming bigas parang bigas ng Pilipinas, parang jasmine rice. California siya guys, imported. Nakatipid ako ng almost 1,300 sa 5 kilo. California rice. Dahan-dahanin lang natin siyang haluin para lang magkaroon ng lasa ang bawat botel ng kanin. Yun. Tapos bahagyan natin siyang palamigin para hindi siya basa. Kasi sisipsipin yun ng rice yung ating vinegar. Yun. Kaya pag nagsaing kayo for sushi rice, ang tips ko is huwag nyong basain ang pagsaing. Yung tama lang na maluto yung kanin, hindi naman matigas, at higit sa lahat, huwag malambot. Kasi nga, lalagyan pa siya ng vinegar, nang sa ganun ay hindi lata yung ating sushi rice. So at this point, tayo ay mag-prepare na ng ating rice ball. So first is put the rice. Then, the next will be furikake. Furikake po siya. Furikake, ibubudbud mo lang siya sa kanin, tapos pwede na siya maging ulam. Ito ay soft style. Then, seaweeds, nakat na siya. Ito ay magdadagdag ng aroma at syempre dagdag lasa na rin. So, huwag masyadong madami. Kunti lang is enough. Ito na yung itsura niya. Then, on the top, let's put our main ingredients na talong. Yun. This is it. Ito na po yung finished product. Healthy and of course, delicious. Wala namang hindi masarap. Basta mayroong pagmamahal. Then, budburan mo siya ng sesame on the top. This is ready to serve. That's it. Thanks for watching. I hope you like my veggies rice bowl. So, this is summer taste. Only during summer mo lang siya mai-enjoy. Kasi nga, affordable yung talong. Kasi pag hindi summer season guys, doble ang price niyan. Kasi nga sa house nila yan tinatanim. So pag sinabing house, they need energy. So plus, dagdag ang kanilang presyo sa kanilang mga summer veggies. So yun. So yun guys, until here, thanks for watching. Hope you like it. This is my dinner tonight. And our dinner nga pala, hindi lang my. So guys, until here, thanks for watching. Bye-bye. And please do like, comment, and share. Nang sa ganun ay mayroong matutunan ng iba sa mga vegetarian. So until here, bye-bye.